May gagawin po tayong water heater. Ito po ay walang power. Testingin natin. Isaksak sa outlet. Ayan, nakasaksak na. Pindutin ang switch para mag-on. Ayan. Hindi po nag-ilaw ang indicator, meaning walang power ito. Dapat mag-iilaw po yan. Sa mga water heater, troubleshooting ko pong ginagawa ay ganito. Bunutin muna natin. Papakita ko po sa inyo ang basic procedure kong ginagawa para i-troubleshoot ang ganitong mga walang power. Panoorin niyo po hanggang dulo. Pero bago natin ipagpatuloy, maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers na laging nanonood. Lalo't higit sa mga masisipag mag-like and comment sa aking nakaraang latest video na sina Sir Bencio Bergunyo, Ariel Labasan, Lorenzo Advincula Jr., Donato Matias, Joseph Reliosio, Edgardo J.R. Datu, CK Trading, Isabella Repair TV, Delio Calibo, Alex Parone, Ricky Tech, Ricky Muyo, your technician, Jamal, Macristina Ambe, si Dario R. At ganun din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan na nanonood kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat. Ang mga water heater po ay simple lang ang nagiging sira. Karaniwang mga sira dyan ay makikita lamang sa pamamagitan ng visual inspection at paggamit ng tester. Ganito po ang ginagawa ko para malaman kung buo pa yung water heater. Tanggalin lang po sa base. Tapos gamit ang tester. Naka times 10 yung ating ohmmeter. Tingnan natin kung gumagana. Ayun, nag-deflect. Ang gawin po natin, nakikita nyo yung dalawang connector ng water heater sa ilalim. Yan, dalawang bilog na yan. Diyan po natin ikukonek yung dalawang test probe ng tester para malaman kung buo pa yung unit. Kailangan ay naka-switch on yung switch dito. Yan. Tapos, testerin lang po natin yung dalawang connector dyan. Tingnan natin kung magde-deflect yung meter pointer. Idikit lang po yung dalawang test probe dito sa dalawang bilog. Tingnan kung magdi-deflect. Ayan, nag-deflect mga kareal. Ayan o, yan. Pumapalo yung meter pointer, ibig sabihin ay may resistance reading. Ayan, hindi siya shorted, may resistance reading. Ibig sabihin po ay buo po yung heater. Buo po itong water heater. Nagkakaroon lang po ng problema dito sa contact. Testerin po natin yung terminal. Ito, isang terminal ng test probe sa terminal ng plug. Tapos tingnan natin yung contact dito. May dalawang contact din dyan sa loob nito na kung saan ay dito magkoconnect sa dalawang bilog dito sa pinakang water heater unit na yan. Testingin natin kung merong contact ang bawat linya, line 1, line 2. Ito, wala sa kabila. So, meron, may deflection. Ibig sabihin, may continuity. Lipat po natin sa kabila. Testingin ulit natin dito sa isang contact. Okay, meron. Meron pong deflection, may continuity. Good po yung linya. Ang problema, yung contact. Pagka ganyan, pag tinisting ng nakapatong, wala po siyang contact sa line 1, line 2 ng AC line. Ang gagawin lang po natin dyan, gamit itong tweezer, hilahin lang po natin yung contact na yan ng dalawa. Medyo malabo, pero dapat ay makita ninyo yan dun sa actual na kung meron kayong water heater. Iaangat lang po ninyo yan. Mas maganda, tanggalin ito. Ayan. Ito po yung dalawang contact. Ang gawin lang po ay itulak natin pataas para umangat. Sundutin lang po natin ito para tumuwid at umangat dito sa ibabaw pataas para kumontak dun sa dalawang bilog ng water heater. Ayun. Nakatayo na po siya doon at umangat na dito. Yan. Bumababa po yun dahil yan po ay plate lang na manipis.
katagalan, bumababa po yan. Iaangat nyo lang po yung terminal na yan para mag-contact dito. Tapos ibabalik nyo lang po yan dito. Ibalik lang ang pagkakakabit. Kung ano ang tinanggal kanina, ganun din ang pagbalik. Okay na, ibalik na natin. Ngayon, umangat na yung dalawang terminal doon na kung saan ay dito magko-contact. Ipatong na po natin yung water heater, ganyan. Tapos i-on natin po yung switch. Nananatiling naka-on ang switch. Testerin natin yung dalawang plug terminal kung mayroon ng resistance. Ikabit lang yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng plug ng heater. Tapos pansinin yung meter pointer kung magdi-deflect. Ayan, nag-deflect na po. May resistance na nasukat. Ayan o, yan. Yan, hindi siya shorted. May resistance. Ibig sabihin, may contact na po yung plug terminals sa water heater. Sa ganitong sitwasyon, pwede na po natin siyang testingin at isaksak sa outlet. I-off muna natin ang switch para surprise. Isaksak sa outlet. Ayan, nakasaksak na. Tingnan natin kung magpapower na yung water heater. Ayan, mga kariyal, nagkulay green. Meron na po siyang power. Patayin. Okay, namatay. Okay, pansinin natin. Lapit natin yung camera. I-on natin yung switch. Tingnan natin kung may power na. Ayun, may power na po ang water heater na ito. Ganun lang po ang nag-automatic shut off na po dahil wala pong lamang tubig. Uminit na agad siya. Nag-turn off na automatic yung kanyang switch. Ganun lang po ang mga simpleng sira ng water heater. Kaya kung may water heater kayo na sira sa bahay nyo, huwag nyo munang itapon. Baka sakaling ma-recover nyo, ganun lang pala. Paki-like and share na lang po nito para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo dahil ito po ang aking munting channel. The real life Dickens real vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.